Pinaigting pa rin po ng militar ang aerial bombardment laban sa Maute Group sa Marawi City. Pero nababahala ang ilang lokal na opisyal sa tila lumalawak daw na target ng mga militar. At para sa detalye, may ulat on the spot ang aking partner na si Rafi Tima. Partner? Partner, lalo pang tumindi yung aerial bombardment laban sa grupong Maute na nagsimula na rin umanong manunog ng mga kabahayan dito ayon sa mga otoridad. Sa ngayon ay 3 sunog yung nagaganap dito at kita sa mga video yung mga sunog na kasalukuyang nagaganap ngayon. Ang nakababahala nga ayon sa ilang lokal na opisyal na aming nakausap pero tumangging humarap sa kamera ay tila lumalawak yung target ng aerial bombardment. Kanina ay mga OV-10 Bronco ang nagsagawa ng rocket attack sa mga ilang piling target na umano'y pinagtataguan ng grupong Maute. Ngayon naman ay hilagang silangan ng syudad yung target ng aerial bombing. Kita ang mga pagsabog sa target sa drone video na ating nakunan kanina. Bagamat karamihan sa opensiba ngayon ng militar ay sa pamamagitan nga ng aerial bombing, ay kasabay pa rin daw nito ay pinaigting yung ground operation ng militar. Bagamat limited lamang yung ground operation, lalo na sa mga lugar na posibleng pinagtataguan ng mga teroristang grupong Maute. Kahit na sa mga lugar, partner, na kontrolado na ng militar, ingat pa rin yung mga sundalo dahil posibleng na nag-infiltrate umano yung mga teroristang grupo. Kanina nga ay nasaksihan natin yung isang pag-inspect ng mga sundalo sa isang nakasaradong supermarket. Dahil may mga narinig daw ditong ingay at kaluskos kung kaya't chinek ito ng mga sundalo. Ganito kadelikado, partner, yung operasyon ng mga sundalo dito sa Marawi. Isang classic na urban warfare situation kung saan kuminsan kanto lamang yung pagitan ng dalawang puwersa. Hindi umano malayong magtago at maghintay lang ng pagkakataon yung mga kalaban ng militar. Lalo pat tila kabisado nila itong Marawi. Sa ngayon, hindi pa rin masabi ng militar kung hanggang kailan nila mapapatalsik itong grupong Maute at ISIS dito sa syudad. Pero ang natitiyak nila, bagamat lumalaban pa unti-unti ring nauubusan ng bala at supply itong teroristang grupo, kaya tsatsagayin umano ng militar yung dahan-dahang pag-abante laban sa mga ito para hindi na madagdagan pa yung casualty ng militar at maging ng mga sibilyang naiipit pa rin sa bakbakan. Hindi ko lang alam, partner, kung naririnig nyo, pero ngayon ay nag-resume ulit yung kanilang bombing run, itong FA-50 ng Philippine Air Force. At kahit dito sa ating kinaroroonan, bagamat napakalayo na natin, ay dumadagundong yung pagsabog na ating naririnig. Partner? Yes, partner. Yung ini-aerial bombardment ba na pinapakita natin sa video, ibang area na naman ito as compared to doon sa nakapag-concentrate na mga lugar dati ang ating militar? Yes, partner, medyo malayo-layo yan kung makikita mo yung mga usok na dalawa sa talagang hiwalay ito. Nasa gitna yung original na target, nasa may bandang kaliwa naman yung mga target ng mga nakangaraw. Ngayon ay nasa may opposite side naman yung tinatarget ngayon ng OV-10 kanina na ating nakunan sa drone video. Ngayon, ito yung sinasagawang bombing run ng Air Force. Hindi natin alam kung saan yung kanilang target. Pero lahat daw ng mga yan ay pinagtataguan ng grupong Maute. Medyo malawak na ngayon dahil talagang all out yung kanilang pag-soften ng mga target nitong Maute Group, partner. So pwedeng partner, rinig namin talaga no, yung dagundong dyan ng paglipad ng mga eroplano, yung mga airstrike o air bombardment na gagawin dyan. Ano bang scenario doon sa area na yon? May mga tao pa ba? May mga kababayan pa ba na naiipit din doon? Well, yun ang iniingatan daw, partner, ng militar na walang sibilyan doon sa mga lugar na yun kung kaya talagang ingat sila sa pagbitaw ng mga rocket. So kapag tinarget na yung lugar na yun, ay ina-assume na wala na yung mga sibilyan at tatanging Maute Group na lamang yung natitira. Kaya nga dito sa may bandang gitna nitong commercial district ng Marawi, dyan daw marami yung dapat ay magsisilikas nung nakarang araw ng mga sibilyan pero hindi nga natuloy at 130 plus lamang yung nakalabas. 1,000 plus dapat yan pero hindi na natuloy yung iba dahil hindi nga nakalabas. So sa outskirts na lamang ng lugar na ito yung binabagsakan ng bomba ng Air Force at tina-assume na walang mga sibilyan dito, partner. Yes, partner, hindi na natin patatagalin pa ang usapan nito para naman sa iyong safety rin at na ating mga kasamahan dyan. Mag-ingat kayo, partner, at maraming salamat sa iyong update sa amin.